Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Malamang na hindi mo pa narinig ang Anakim, isang tribo na binanggit sa ang Biblia. Ang mga Anakim ay mga higante na noong unang panahon ay gumagala sa mga lupain ng Canaan at Mesopotamia. Binanggit ng mga historiador ang mga higante na ito na ang Anakim ay isa sa pinakatanyag na tribo ng sinaunang gitnang silangan noon. Ang video na ito ay magsasalita ako tungkol sa tribong ito at magbubunyag ng maraming hindi kilalang bagay tungkol sa ang mga sinaunang halimaw na ito. Ang tribo ng Anakim, ang mga higante na anak ng mga nahulog mula sa langit. Ang terminong hanak ay lumilitaw ng ilang beses sa lumang tipan at ang etmolohiya nito ay inilarawan sa ilang Biblia, mga bersyon bilang inak, ngunit ang orihinal ay anak sa Phoenician. Hebrew ang anak ay nangangahulugang kwintas o simpleng kwintas para sa leeg. Gayunpaman ang terminong hanek ay hindi orihinal na Phoenician Hebrew, ngunit sa halip ay nag-iisa mula sa isang mas matandang wikang Sumerian. Sa wikang Sumerian na anak ay tumutugma sa terminong Anaki. Ang nag-iisang ito ay dumaan mula sa Sumerian hanggang sa Akkadium. Ang wikang sinasalita sa iyo ay mula sa Chaldean ni Abrahamikong sinasalita ng mga sinaunang Israelikong sinasalita ng mga Israelita sa ibang pagkakataon hanggang sa umabot ito sa Phoenician. Hebrew ay isang Northwest Semitic na wika na sinasalita ng mga Phoenician, isang maritime at mercantile na mga tao na naninirahan sa Levant na rehiyon na naaayon sa kasalukuyang bahagi ng Lebanon, ng Syria at ng Israel. Ang Phoenician ay partikular na tanyag sa alpabeto nito na isa sa pinakamatanda na nakaimpluwensya sa pagbuo ng ilang iba pang mga alpabeto, kabilang ang Griego at sa pamamagitan ng pagpapalawig. Ang alpabetong Latin na ginagamit ngayon ay gumagamit ng Phoenician, ng isang continental writing system o Sherry na binubuo ng 22 consonants at walang tahasang patinig na katulad ng sinaunang Hebrew. Ang kahulugan ng anak sa Sumerian at Akkadian ay literal na mga anak ng mga nahulog mula sa langit o tulad ng makikita sa Biblia na mga anak ng anak. Ang pagsasalin ng tribo na kilala bilang mga anak ni Anak ay eksaktong mga anak ng mga taong nahulog mula sa langit o bumaba sa pananakop ng Canaan ng mga Israelita, tulad ng iniulat sa Aklat ng Mga Bilang. Ang 2:15 ay binanggit bilang ninuno ng mga Anakim o bilang simpleng pangalan na ibinigay sa tribong ito ayon sa Deuteronomio 2:11. Ano yung mga Anakim ay isang tribo na katulad ng sinaunang Rephaim, mayroong 10 hanggang 12 Israelite na mga espiya na inilarawan ang mga inapo ng anak bilang napakatangkad na tumutukoy sa kanila bilang mga higante. Inugnay nila ang mga inapo sa sinaunang Nephilim. Inilarawan sa Genesis 6. Ang ugnayan sa pagitan ng mga Anakim at ng mga Nephilim ay napakalakas na sa Aklat ng Bilang. Ang mga Anakim ay binanggit bilang mga Nephilim. Ang unang pagtukoy sa tribo ng higante na Anakim ay matatagpuan sa mga Bilang 3:3. Si Moises, ang pinuno ng Israel, ay nagpadala ng 12 sa Aser, mga espiya na kumakatawan sa 12 tribo ng Israel upang tuklasin ang lupain ng Canaan. Ang mga espiya ay pumasok sa desyerto ng Nif at naglakbay patungo sa hilaga sa pamamagitan ng mga burol ng Judea hanggang sa makarating sila sa lambak ng Esel, malapit sa Hain kung saan ang mga anak ni Anak ay naninirahan sa panahong iyon. Ang mga pinuno ng Anakim ay si Sesai, Ahiman at Talai. Pagkatapos na tuklasin ang buong lupain, ang mga espiya ay nagdala ng ilang mga sample mga bunga ng lupa. Sila ay nagulat kay Moises at kongregasyon ng Israel na ang lupa tunay na dumadaloy ng gatas at pulot na sagana sa mga prutas at halaman. Gayunpaman sa mga Bilang 10 sa ang 12 espiya ay nagpapatunay na ang mga naninirahan sa lupain ay mga inapo ng sinaunang Nephilim na nagpapatibay sa mga Israelita mula sa kahit na pagtatangka na pagmamay-ari ng lupain na kanilang iniulat na ang mga ito. Yung mga lalaki ay mas mataas at mas malakas kaysa sa mga Israelita na nadama tulad ng mga balang sa paghahambing. Gayunpaman ang tapat na espiya, Caleb at Joshua, ay hindi kayang labanan ang mga ito sa pagpapatunay na sila ay talagang nakita ito, ngunit hindi sila natatakot. Ang tribo ng mga higante, ang Anakim, ay din maikli na nabanggit sa mga aklat ng Deuteronomio kay Josue at mga hukom. Si Caleb, isa sa 12 espiya na sinugo ni Moises sa Canaan, na kalaunan ay pinalayas ang mga inapo ni Anak, lalo na ang kanilang 3 pangunahing mga inapo, ang mga pinuno ng Hain, Sesai, Ahiman at Talai. Karagdagan ay ang tinatawag na Kirara na pinangalanang mula sa isang sinaunang higante na naninirahan sa rehiyon na kilala lamang bilang Arba. Ang mga kwento sa Biblia, lalo na ang mga tungkol sa mga higante,
ang ilan ay napakalayo sa pag-aangkin na sila ay hindi ang mga anak ng mga nahulog na mga anghel. Gayunpaman parehong ang mga orihinal na teksto at ang mga Ingles na salin ay nagpapahiwatig na sila ay mga inapo ng mga nahulog na anghel. Ang pinakamatandang interpretasyon ay nagpapatunay nito, kabilang ang mga Dead Sea Scrolls. Ang Dead Sea Scrolls ay isang koleksyon ng mga sinaunang dokumento na natuklasan sa pagitan ng 1947 at 1956 sa iba't ibang mga kuweba malapit sa Dead Sea sa Qumran, Israel. Ang mga manuskrito na ito ay isa sa mga pinakamahalagang arkeolohikal na natuklasan ng ika-20 siglo at may malaking makasaysayang at relihiyosong kahalagahan. Ang natuklasan may kasamang mga relihiyosong teksto, mga kopya ng mga aklat mula sa Hebreong mga Biblia, lumang tipan, mga apokripal na kasulatan, mga sektaryang teksto at komunal na mga dokumento. Karamihan sa mga manuskrito ay nasa Hebrew na ang ilan ay nasa Aramaic at Griego. Isang manuskrito mula noong mga 250 BCE hanggang 68 CE na ginagawa itong ilan sa mga pinakalumang kilalang nakasulat na mga dokumento ng Hebrew Bible na kinabibilangan ng mga kopya ng halos lahat ng mga aklat ng lumang tipan maliban sa aklat ni Esther, pati na rin ang apokripal at sektaryan na mga teksto na nagbibigay ng mga pananaw sa buhay ng relihiyon at kultura ng mga Hudyo sa panahong iyon. Ang mga higante ay mga inapo ng fallen angels o mga demonyo. Maraming tao ang nagtatangkang siraan ng mga higante na ito at lalo na ang mga tribo ng mga higante na itinatakwil sila bilang mga gawa-gawa lamang at iginiit na ang Biblia ay tumutukoy lamang sa matatangkad na lalaki, hindi sa aktwal na giants. Gayunpaman, ang ilang mga teksto ng execration ng Egypt mula sa panahon ng Middle Kingdom mula 2055 BCE hanggang 1650 BC ay nagbanggit ng iba't ibang listahan ng mga kaaway sa politika sa Canaan na isang grupo na kilala sa Egyptian version bilang Linako, ang mga tao ng anak. Marami ang naniniwala na ang Anakim ay kilala lamang sa Mesopotamia ng mga Sumerian at Akkadians dahil sa terminong mula sa Sumerian anak. Gayunpaman, ang Egyptian execration na teksto mula sa Middle Kingdom ay binanggit sa kasaysayan ang Leonak, ang mga tao ng anak, at maging ang site ng kanilang tatlong pangunahing pinuno. Ng Tekati na si Girama Bamo ay kawili-wiling mga pinuno ng Tekato na si Girama Bamo. Hanapin ang tatlo pang pinuno ng sinaunang Anakim, sina Sesay Ahiman at Talmi na kadalasang binabanggit bilang mga higante at kanilang mga pinuno. Ang mga pinunong binanggit sa sangsang teksto mga Egyptian ay maaring nauni sa kanila o hindi bababa sa kanilang mga nakatatandang kapatid habang nabubuhay sila ng mas matagal kaysa sa normal na mga tao. Isang sinaunang terminong Griego anex anak anexia ay nangangatwiran na ang mga higante ay hindi lamang namuno, ngunit literal na mga higante sa mga mitolohiyang Griego. Isang punto ng malaking interes ay ang taas ng Anakim. Giants, isang paksa na nakakabighani ng marami kapag tinatalakay ang mga figura na ito. Ang Anakim na mga kapatid ng Rephaim tribe na kilala sa kanilang biblikal na sukat na humigit kumulang 13 hanggang 16 FT o posibleng higit pa ay hindi bababa sa 10 FT ang taas. Bawat isa marahil ay mas matangkad pa mula 11.5 hanggang 13 FT. Ang kahangahangang tangkad na ito, hindi lamang ang kanilang lakas at bilis ay nakikilala sa kanila para sa kanilang lakas at bilis. Sina Sesay at Talay ay malubhang nasugatan sa labanan na malapit ng mamatay, ngunit nakaligtas. Sa madaling salita, ang Anakim Sesay Ahiman at Talal ay binanggit sa mga aklat ni Joshua at mga hukom bilang mga mandirigma na dumanas ng malubhang pinsala. Bilang karagdagan sa sinaunang Egyptian execration na teksto na nagbabanggit sa tribo, ang mga Anakim meron ding mga sanggunian sa Biblia, ang Quran at mga sinaunang Levantine na inskripsyon na naglalarawan sa mga higante at halimaw na ito na si Flavius Josephus, ang sikat na manunulat at mananalaysay, ay gumagawa din ng ilang mga sanggunian sa sinaunang higante sa kanyang mga sulatin na tumutugon hindi lamang sa mga Anakim kundi sa iba pang mga tribo ng mga higante. Pati na rin inilarawan niya ang hitsura ng mga higante bilang mga sumusunod. Dahil dito inalis nila ang kanilang kampo sa Hain at nang sila ay nagkaroon, kinuha nila ito. Pinatay nila ang lahat ng naninirahan doon hanggang sa pagkatapos ay umalis. Sa lahi ng mga higante na may mga katawan na napakalaki at ang mga mukha ay lubos na naiiba sa ibang mga tao na sila ay nakakagulat sa paningin at nakakatakot sa pandinig na ang mga mapagkukunang ito sa kasaysayan at pampanitikan ay nag-aalok ng isang kaakit-akit na pananaw sa presensya at pangunawa ng mga higante.
Bukod pa rito si Josephus ay nagulat na ang mga buto ng iba pang mga tao sa panahong ito ay hindi pa rin naipakita sa mga taong ito. Ang buto ng basinaw ng Anakim ay napanatili na nagmumungkahi ng isang kapansin-pansing pagkakaiba mula sa ang iba marahil ang tribo ng mga sinaunang Anakim ay ganap na nawasak ng mga Israelites at ibang mga tao sa rehiyon. Sa kabila ng kanilang kahangahangang tangkad, ang lakas ay nalampasan sila at hinanap para pahabain. Ang ilan ay sinamba pa o ginamit bilang mga mersenaryo tulad ni Goliath, habang ang iba ay natalo lang. Kung gusto mong matuto ng higit pa tungkol sa mga paksang tulad nito, patuloy nyo lang akong sundan sa pamamagitan ng pag-like and subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood hanggang sa muli.